Hi guys, welcome back to my channel and this is Robin and welcome to another video. Sa vlog na to, pag-uusapan natin yung mga culture shocks na na-experience ko dito sa South Korea as a foreigner. Magtimpla lang po ako ng tea before tayo mag-start sa ating interesting topic. For those of you who are new to this channel, hi, my name is Robin and I've been living in South Korea for the last 11 years. Isa po akong postdoctoral researcher dito sa South Korea / research professor sa isang European university. And naninirahan po ako dito sa South Korea for like the last 11 years. And sa YouTube channel ko, pinag-uusapan ko dito yung mga experiences ko bilang isang foreigner, bilang isang OFW, and bilang may karelasyon na Korean. And mag-prepare lang po ako ng aking Yorkshire black tea from the UK. And simulan na natin ang ating discussion. Okay? So, bali ito yung paborito kong tea nung nanirahan pa ako sa London. Ito yung Yorkshire tea. So, it's a classic black tea. It's quite refreshing. It's rich. So for today's topic, ang pag-uusapan natin is yung mga culture shocks for Filipinos living in South Korea. Tikman natin pa. Wala nang intro pa. Let's just get started. Ang number one na culture shock na na-experience ng mga Filipino. I mean, hindi ko po i-generalize ito. Ito po ay base sa experience ko. So number one is people don't smile at strangers. Bilang naninirahan po ako dito ng sobrang tagal, napansin ko yung mga Koreans, hindi po sila palabate. Hindi kagaya ng mga Filipino na kapag nagtumpukan tayo, parang, alam mo yun, kaibigan mo na agad sila. Kahit hindi mo naman kakilala or hindi mo pa nga naitatanong yung pangalan, parang kaibigan mo na sila. Pero dito, madalang ka makakita ng Koreans na babati sa'yo ng hi, hello. Maliban na lang dito sa university ko dahil dito ay may international background na yung mga tao, especially yung mga Gen Z, yung mga students. Kaya parang mas exposed sila sa isang international culture. But pag lumipat ka sa mga countryside, lalo na yung may mga matatanda, ang populasyon ay mas dominant yung matatanda. Parang never kang babatiin ng mga to. At rarely na babati sila sa'yo ng hi, anyo nga sa'yo, or it really depends sa mga tao. But majority, I would say, hindi sila nag-smile or hindi sila bumabati. Lalo na sa strangers, malamang. Kahit naman siguro sa Pilipinas, hindi naman lahat ng tao ay binabati natin. But generally, mas friendly and warm ang mga Filipino, I would say, kaysa sa Korean. Just based on my opinion and based on my experience. Alright, ang number 2, mas prangka po ang mga Korean kaysa sa Filipino. Kasi yung mga katulad natin, ito yung habang nagbablog ako, hindi ko masabi na direkta yung mga points na gusto kong i-discuss. But for Koreans, parang pag may gusto silang sabihin sa'yo, sasabihin nila sa'yo directly without a filter. Kunyari, parang, huy, bagong sweldo ka naman, bumili-bili ka naman ng damit, parang luma naman yung suot mo. Parang sa kanila, dahil mas importante yung physical appearance, parang mas nagfo-focus sila sa mga material na bagay. Kaya parang normal sa kanila yon na, huy, bumili ka naman ng ganito, parang wag ka namang masyadong matipid or something like that. Pwedeng maging surprise to sa isang Filipino na medyo reserve kasi hindi naman tayo pinalaki na direktang magsalita. Kung meron tayong opinion sa iba, sa kapwa natin, hindi natin siya masabi agad. But for Koreans, very straightforward sila. And kayang nilang sabihin yon agad-agad. Another example is, kunyari may hiniram kang pera or nag-imbo na yung Korean sa pagbili ng lunch or coffee. And ang sasabihin niya sa'yo, hoy, di ba ako yung bumili last time? Bilhan mo din ako ngayon. Oo nga, tama yun. It's a give and take culture. And sasabihin nila agad yun sa'yo. But for us, Filipinos, I think, magdadalawang isip pa tayo kung sasabihin natin na, uy, di ba ako yung bumili last time? Baka naman ikaw yung bumili ngayon. Parang medyo nakakahiya. But for them, straightforward sila. So kapag pumunta dito kayo sa Korea, maninibago din kayo sa
silence in public, especially in buses or subways. Parang hindi common na nag-uusap yung mga tao sa subways. Maliban na lang sa mga touristy areas kung saan sobrang diverse ng community and di mo alam kung talagang totoong Korean sila or mga turista. Alam mo yun, dahil masaya naman mag-travel, hindi mo maiwasang makipagkwentuhan. But generally, wala silang tinginan, walang usap-usap, lahat sila nakatutok sa mga smartphones nila, naghihintay lang mag-stop sa kanilang destination. Parang hindi sila nag-uusap. And even I don't talk to strangers or talk to my friends while riding a subway. Bawal din pong kumain sa mga subways and buses dito, kaya observe na lang natin yung proper etiquette kapag nag-take tayo ng public transport dito sa South Korea. Number 4 is yung hierarchy or age. Nabanggit ko before, yung mga hindi ko nagustuhan dito sa South Korea is because yung hierarchy. Yung mga Koreans parang meron silang certain degree of hierarchy or base sa age. Iba't iba yung mga formalities and languages na gagamitin mo. For example, kung kausap mo lang yung kaibigan mo, iba yung gamit mong language or form ng lengguwahe. Iba rin yun kapag mas matanda sa'yo or mas bata sa'yo. For example, meron silang mga kataga na ginagamit sa pagtawag sa mga mas nakakatanda. For example, yung mas sikat ngayon is yung mga oppa for the kuya, onni for the ate, and omma, appa for the parents, mother and father respectively. And meron din man tayo nun sa kultura natin sa Pilipinas. But what I'm saying is, meron silang or paggalang kapag kausap nila yung mas matatanda. And iba din yung way nila ng pagsasalita kapag mas kausap nila yung mas bata or ka-age group lang nila. Number 5 is the lack of small talk. Alam mo yun, kapag sumasakay kayo ng elevator, parang di kayo papansinin ng mga yan. Nakatutok lang sila sa mga smartphones nila. Koreans don't like small talk as compared to Filipinos na parang, "Hoy, saan ka pupunta? Uy, kabayan. Ano nang balita? Uy, ano nang nangyari sa impeachment trial ni ano?" Yeah, wala silang mga small talk. Parang very cold and unfriendly. Siguro, base lang yun sa experience ko, but hindi ko alam sa inyo. And it's just my general observation. Another culture shock would be the minimal public display of affection. This is the number 6 reason under the social communication and behavior. Ang naobserbahan ko po, yung mga Koreans, hindi sila expressive when it comes to showing their feelings towards each other. Like minimal yung kissing or hugging or holding hands in public. Or cuddling in public, which is quite common in Western countries, I must say. So, proceed tayo sa other category, which is food culture. Ano ba yung mga culture shock na na-experience ko dito bilang isang Filipino when it comes to food? Number 7 is kimchi in every meal. Literal na may kimchi kahit sa spaghetti. Pag umorder ka ng spaghetti, ang side dish ay kimchi. Parang ang weird, diba? Meron kang Italian food tapos may kimchi. Meron kang Chinese food, tas may kimchi. Meron kang burger, may kimchi. Ramen with kimchi. Parang lahat pinipare nila with kimchi. Nag-travel ako recently with my Korean family and ang hinahanap nila sa Italy was yung kimchi. Kaya hindi sila mabubuhay ng walang kimchi. Ang kimchi is life, literally. And sa kanila parang panghimagas yun or pang-wash away ng mga nakakaumay na lasa. Pang-8 na reason would be they eat very fast. So, yung mga Koreans po, wag na po kayo magtataka dahil meron silang pali-pali culture. Even sa pagkain nila, parang ang bilis nilang kumain. Lalo na nung nag-work ako sa isang public research institute. Yung mga kasabay ko po ay mga empleyado and strictly 1 hour lang po yung lunch break sa Korean companies. And sabay-sabay po silang magla-lunch at exactly 12 and matatapos siya in less than 10 minutes. Parang sabay-sabay po silang kukuha ng tray, lalagyan ng food, hahanap sila ng chair,
table na pwedeng sabay-sabay silang kumain, lalo na for groups. Parang they can devour it in less than 5 to 10 minutes. Tapos sabay-sabay silang aalis, sabay-sabay silang order ng kape or magyoyosi sa labas. So ganun po yung kultura dito, lalo na yung mga, especially during work days, kung saan understandable naman na sobrang busy ng mga tao and they need to go back to their office table immediately, forthwith. Very common din po ang communal eating. So that is number 3 in my list. Sharing dishes is very common. Para sa akin, it's a culture shock kasi sa Pilipinas naman, hindi common yung food na isinashare sa buong family. What I mean is, meron kang single pot na kung saan doon lulutuin yung food. And lahat doon kukuha ng pagkain or parang yung kutsara nila, lahat magsushoot doon. Parang sobrang na-culture shock ako doon. Especially yung mga hot pot meals like shabu-shabu or yung samgyeopsal okay lang kasi ikakat mo yung meat, mainit yung grill. And supposedly, it can destroy all the microbes and enzymes or even toxins na meron sa food kung isha-share mo yan sa ibang tao. But for things like soups, parang di ko kinaya nung una. Parang yung laway mo, isha-share mo dun sa food tapos kakainin ko din. Parang it's gross. But along the way, natutunan ko din naman na hindi naman required na isawsaw mo yung kutsara mo na ginamit mo na. They also provide ladle or other spoons na pwede mong gamitin para hindi nga mag-mix yung saliva ng mga tao sa isang pot. Okay lang yun kung friends or family yung kasama mo, but for people na hindi mo naman ka-close or first time mong ma-meet, parang I would rather order my own food kesa i-share mo yung food mo sa iba. Anyway, metal chopsticks and spoons. Hindi po common sa atin gumamit ng chopsticks. And another interesting fact, nung unang dumating po ako dito sa South Korea, hindi po talaga ako marunong gumamit ng chopsticks. Lalo na yung metal. Parang inabot ako ng 4 months bago ko nahawakan yung food ko gamit ang chopsticks. Pwede kayo mag-request ng wooden chopsticks kapag nasa restaurants kayo. Especially kung di naman talaga kayo sanay gumamit ng chopsticks. Number 6 is unlimited banchan or side dishes. Ito yung nagustuhan ko rito sa South Korea na also shocking to me as a Filipino nung una akong dumating dito. Sobrang daming side dishes. Pag nakikita nyo sa restaurants, may mga maliliit na platter or plate kung saan punong-puno sila ng side dishes. Parang ang minimum is 3. Always present ang kimchi. There is kongnamul or yung bean sprouts. Meron din ng tamuji or yellow pickled radish. Those are the 3 most common, but matutuwa ka kasi parang sulit na sulit yung in-order mong pagkain. Sa side dishes pa lang, parang busog na busog ka na. Tapos, sa ibang restaurants, unlimited pa yung side dishes. Meron din sila mga self-bar na tinatawag na pwede kang mag-refill ng side dishes. Ang nakakatuwa doon, iniisip ko, sino yung maghuhugas ng pinagkainan after nun? Majority ng pagkain dito ay kulay pula or spicy food tolerance among Koreans. Kung makikita mo yung menu, tapos makikita mo rin yung mga pictures ng pagkain, ma-observe mo lahat sila parang kulay pula. Ibig sabihin, parang red flag na yun sa akin. Lahat na lang maanghang yung pagkain. Sobrang maanghang. And through the years, nag-increase na din yung aking spicy food tolerance. And nakakain ko na rin yung mga spicy foods. But in the beginning, parang pag nakita ko pa lang yung pagkain na pula siya, di na lang ako kakain or ibang restaurant yung pupuntahan ko like Chinese food. Proceed tayo sa isang category which is the daily life and lifestyle. Number 1 in my list would be shoes off indoors. Sa Korea, hindi mo pwedeng ipasok yung sapatos mo sa loob ng bahay kung galing ka sa labas. Meron silang small area na pwede mong hubarin yung shoes mo and itago sa shoe cabinet. It's a big no-no
to use your shoes inside or indoors kasi very hygienic yung mga tao dito, and it makes sense kasi hindi mo madadala yung microbes mo galing sa labas papunta sa loob ng bahay. It's just a culture shock because meron silang dedicated space para sa mga tsinelas at sapatos sa labas ng bahay. Ang nakakatuwa nun, hindi lang po sa bahay may ganong facility. Meron din po sa mga restaurants. Especially mga restaurants na nagre-require na umupo kayo sa floor. And isa-serve kasi yung pagkain sa tiny little table na short yung height niya. Kaya dapat hindi madumi yung flooring. At kailangan hubarin mo yung sapatos mo. At merong proper storage sa labas ng restaurant kung saan mo pwedeng ilagay yung mga sapatos. Number 2 reason under the daily life and lifestyle daily life and lifestyle would be very clean public spaces. Like yung mga streets and subways, sobrang linis. Nasabi ko na siya sa previous video ko kung bakit ko nagustuhan tumira dito is sobrang linis. As someone na gusto rin na laging malinis yung paligid and malinis yung personal space and yung mga gamit ko, nagustuhan ko yung very hygienic na environment dito sa South Korea. And siguro nakita nyo na rin yan sa social media, yung mga ajuma na naglilinis ng mga escalator, ng flooring. Pinupunasan talaga nila yan isa-isa, lalo na yung mga upuan ng subways. And wala kayong makikitang mga rubbish sa loob ng car ng subway or ng train. And wala kayong makikita mga cigarette butts or poop ng pigeon or mga bubble gum or insects and pests. Sobrang linis po talaga dito sa South Korea sa mga public places nila. A big thumbs up for South Korean public toilets kasi ito yung isa sa pinakamalinis, higit sa lahat, libre pa. Yung recent trip ko sa Europe, parang hindi ka makakakita ng libreng public toilet. Laging 1 euro ng 1 euro kada papasok ka sa toilet. And kung merong man toilet, sobrang haba ng pila and hindi malinis at mabaho. But in South Korea, sobrang linis talaga. Koreans have very strict recycling system. So nung una po lang po ako dito sa South Korea, hindi po ako sanay na mag-recycle ng basura ko. Kasi nung nakasanayan ko sa Pilipinas is dalawa lang naman. It's either nabubulok or hindi nabubulok. But in South Korea, they love recycling. As in, maraming rubbish bins sa labas na mas malalaki pa sa tao. And iba't iba yung category niya. May plastics, bottles, cans, vinyls, PET bottles, cardboards, papers, clothes. Lahat po ng klase ng recyclables meron doon. And separate po yung general waste dito. At may mga iba't ibang plastic bags for general waste. Depende po yan sa GU or sa city nyo. And number 5, there's no tipping culture dito sa South Korea. Unlike in the US or in some countries in Europe, probably meron kayong mga tip or service charges. But dito wala po. They offer you excellent services nang walang extra tip or service fee. Kaya naman, I highly applaud South Korea for that. Kasi tapat po sila sa mga customers nila and they ensure high quality na public service or hospitality sa kanila mga guests and customers. Kaya ayun yung mga nagustuhan ko dito. At the same time, hindi talaga siya totally shocking, but I really appreciate it and I'm happy about that. Number 6 reason under daily life and lifestyle would be the public transportation is extremely punctual and quiet. Paulit-ulit po ako sa public transportation kasi ito talaga yung mga the best that Korea has to offer. Sobrang punctual ng mga trains and buses nila, never nalilate. And it may be a culture shock for some, but not really for me because I've been living here for quite some time already. But if you're a Filipino, alam naman natin na may Filipino time,
lagi tayong late. Aminin natin yan. But sa Korea, bawal pong malate. Otherwise, magagalit po yung mga tao sa inyo. And hindi magandang image or hindi magandang attitude na malate po tayo. In any cases, regardless kung nasa Korea kayo or hindi. Sir, I will continue with another category kasi paalis po ako ngayon. I'm going to meet my girlfriend in Yongsan Station and it's already 3 p.m. I have to be there by 4 to 5 p.m. Sir, I'm just going to wrap up the video here. We will have a part 2 of the culture shocks I experienced in South Korea, but another category would be the shopping and technology. So number 1 is everything is digital. So dito po sa South Korea, parang cashless society na sila. They rarely use cash or coins kapag nagbabayad or during their transactions. Everything is digital, from bank transfers to food orders and even unlocking doors. Lahat po sila ay digital. We use digital keys and digital or locks sa mga pintuan. Hindi na uso dito yung mga metallic na susi tapos ipapaduplicate mo pa or isasabit mo pa sa bag mo or itatago mo pa, and kapag nawala hindi ka makakapasok. Hindi po siya uso dito sa South Korea. You can even start the engine of your car right from your smartphone in just one click. Meron silang mga high-tech na technology dito, especially yung Hyundai cars, yung kotse ni Lighty. Pwede mong buksan yung aircon niya, pwede mong start yung sasakyan niya in advance using her smartphone. Pwede mong i-start yon anytime, anywhere, as long as connected ka sa Wi-Fi and meron ka nung app na connected sa iyong car. And yeah, it's very digital, very convenient, and you can pay using Kakao Pay. It's like Apple Pay in South Korea. Di mo na kailangan ng cash, ililink mo lang yung bank account mo sa Kakao Bank or Kakao Pay, and you can use that to pay or transact. Tapos scan mo lang yung mga barcode. Yeah, hindi na rin uso yung mga membership cards. Parang lahat ngayon ay nasa digital wallets mo na. I-scan mo lang yung mga barcodes. Kunwari may mga points or membership kayo sa isang store like convenience store or sa mga grocery stores. Under the shopping and technology, number 2 ko is yung 24/7 na convenience culture, or convenience stores are everywhere 24/7. This may be a culture shock for some, and even to me in the beginning when I was just starting here. Sobrang dami talaga ng convenience stores. Matutuwa po kayo dito. And doon ko na-appreciate yon nung nag-travel po ako sa Europe recently. Parang wala pong mabilihan ng tubig kasi nag-check-in po kami late na around 12 and sarado na po lahat by 4 p.m. or 3 p.m. So wala na po akong mabibilhan and medyo isolated po yung area na napuntahan ko noon sa Italy. Kaya parang nakakatakot kung wala kang convenience store. But here in South Korea, pumunta ka lang po sa mga ibang kanto dyan. For sure, maraming bukas na convenience stores and lahat ng kailangan mo ay nandun na and available 24/7. Dito po sa South Korea, fashion is a big deal. Kaya mararecognize mo easily yung mga Koreans kapag nasa ibang bansa kayo. It's easy to identify. At least for me, it's easy to identify who is a Korean and who is not a Korean kasi base sa fashion nila. Parang very unique and sobrang galing nilang magdala ng damit. Nung una hindi ko siya na-appreciate kasi wala din akong interest sa fashion. Kung ano lang po yung simpleng mga suot ko. Yung katulad ngayon, parang naka-t-shirt lang ako and naka-black na linen pants. Pero sa Koreans, parang very classy ng dating nila kapag nagdamit sila. Kahit mumurahing damit lang yung isuot nila. Ewan ko, they give some kind of K-pop style or they have a different vibe or effect kapag sila yung nagdala. At least for me, siguro dahil na rin, ewan ko, ayokong mabash regarding dito, but it's a compliment to Koreans. They really dress up
even when just going to the convenience stores, parang meron mga naka-cup, naka-hoodie, iba rin yung style ng mga shoes nila. Parang they really dress up and appreciate themselves, and they express that through fashion, if that makes sense. Okay, number 4 reason under shopping and technology would be expensive skincare obsession. Kung mapupunta po kayo dito sa South Korea, ang mga skincare companies or brands ay laganap, it's everywhere, and very obsessed po yung mga Korean sa skincare. I would say that they have the best skin in the world. They have the best skincare product lines and technologies, and I don't think it's surprising or a secret to you because napapanood nyo na yan sa Korean drama, and halos walang mga pores yung mga tao dito. Maliban na lang sa akin. I am not perfect. That is fine. But yeah, ito yung mga na-adapt ko na rin siguro sa Korean culture, yung paggamit ng skincare. It's quite normal and acceptable na gumamit ng mga skincare products even for men. Hindi po siya parang toxic sa kultura nila. Beauty standards are high and skincare routines are expensive. So, a good example would be Lighty. She has like 20 steps ng skincare routine niya. So, minsan nakakatulugan ko na lang yung paghihintay sa kanya dahil hindi pa siya tapos mag-skincare. And kapag aalis kami, minsan nalilate po kami sa appointment dahil matagal yung skincare niya. Parang 20 steps. Maybe it's just an exaggeration, but what I'm saying is sobrang obsessed nila sa skincare. And makikita mo naman yan. Parang lahat ng mga normal na tao sa labas, parang mga celebrity. Dahil ang gaganda at ang pleasing ng personality nila. Number 5 would be vending machines and unmanned stores. Nasabi ko na rin siya before, medyo shocking din to para sa akin kasi meron silang honesty policy dito. Kahit walang mga bantay yung mga ibang stores dito, CCTV lang, and yung mga kiosk, walang nagbabantay. It's unmanned and pwede ka magbayad, pwede mong kunin yung mga products sa stores nang walang nakatingin sa'yo. Yung konsensya mo na lang siguro yung kakain sa'yo kung hindi ka magbayad. And it's very common, it's very convenient, but unfamiliar at first. Parang hindi po common to sa Philippines. Siguro kung meron mang ganito sa Pilipinas, I cannot guarantee na magbo-boom yung business na unmanned. Especially, for example, like the bakery, or fruit section or ice cream section. Meron pong mga unmanned na mga ganitong stores dito sa South Korea, and I don't think meron mga cases na nagnakaw, and I don't think Koreans would do that. So they really trust their people, they have high trust in the public, kaya meron mga ganito. Tapat sila sa sistema nila, and sobrang bigat ng parusa kapag nahuli ka. So walang mag-i-intent na magnakaw dito unless talagang sanay yung taong nagagawa nun or talagang deeply rooted yung evilness sa katawan ng isang tao para gawin yun. Anyway, I'm gonna end the vlog here. So marami tayong pag-uusapan pa in the next episode, but I hope you like this video. And kung meron pong mga topics na gusto pa kayong i-cover ko dito sa channel nito, please let me know in the comments section. And if you like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to hit the subscribe button and the notification bell so that every time I upload a new video, you will get notified. And yeah, medyo nauubos na yung boses ko, kaya I'm doing this vlogging thing kasi I enjoy making contents, and video editing is a hobby. It's not really for monetary purposes, but just to document my life in here in Korea. So in the future, I will have a reference kung ano na ba yung mga narating ko sa buhay and yung mga ups and downs ko, pwede kong i-share sa inyo. And yung mga good things and bad things about my life here, my experiences in South Korea, pwede ko ring i-share sa inyo.
And yeah, sana po ay nakatulong itong video na ito. And I will see you guys next time. Bye-bye po. 찾아보려고